Bugbugbugan, dramahan, pagwawala, tahasan na itong nagiging espekulasyon ng mga showbiz writers. Sa isang article ng sikat na kolumnistang si Ricky Lo, na i-blind item ang isang young couple na hindi matawaran ang kaswitan sa publiko. Ang siste, nag-iiba raw ang relasyon nila kapag wala ng mga matang nakamasid. Tila ang pinatutungkulan ng blind item na ito ay ang unang starstruck ultimate survivors na sina Jeneline Mercado at Mark Heras. Lumabas kasi ang chismis na nagkasakitan daw ang dalawa nung nasa San Francisco, USA sila para i-promote ang GMA Pinoy TV. Ang kwento pang naglabasan, malakas daw naging kalabog sa isang kwartong kinaroroonan ng dalawa nang buksan ng pinto, nagkalat daw ang mga kagamitan at tumahagulgol sa isang sulok si Jeneline. May katotohanan ba sa kwentong ito? Mark at Jeneline, aamin sa totoo. Live, tutukan na! At kasama ko ngayong hapon ang pinakamainit na love team pero pinakamaintriga din si Mark and Jeneline. Magandang hapon sa inyong dalawa. Magandang hapon po. Okay, yung blind item, ito yung totoo bang nagkasakitan kayo nasa Amerika kayong dalawa? Ano ba? Ang alam ko po nag-shopping kami. Okay. Tapos doon nagbugbuga sa mall. Pero hindi naman po. Hindi naman po nagbugbugan. Grabe naman po. So, walang nangyaring bugbugan sa Amerika? Opo. Puro sa Maynila nangyari? Opo. Ay, hindi. Wala. Wala talagang to. Hindi, bakit may lumabas na ganun? Hindi ko po alam kung saan ang galing yan. Siguro naman kasi hindi po talaga kami nawawala ng mga iba-ibang klaseng Issue. Opo, tapos may nagsasabi pa yata na nakita daw kami mismo ni Miss Ida. Okay, inares. Tapos nalaman ko po na sabi ko, paano makita kami ni Miss Ida? Kasi po, wala si Miss Ida sa Amerika, nasa Amerika kami. May mga espiya si Miss Ida. Hindi, sabi head ng yan, no? Artist center, no? May pinatunayan daw po kasi na si Miss Ida daw mismo nagsabi na nakakita sa amin. Kaya yun po, doon pa lang, parang imposible na kasi wala po si Miss Ida doon. Okay. Pero, would you say na kahit minsan hindi mo napagbuhatan ng kamay isang napakagandang babae katulad ni Jeneline? Hindi kasi po, normal sa amin minsan. Normal yung nagbubugbugan? Hindi pa. Pag nag-aaway kami, imbis na, kasi diba, dumarating yung time na, kunyari, kaming away, dalawa lang kami. Okay. Imbis naman nakita ko ng tao or saktan ko siya, sa gamit ko binibigay. Sa gamit? Doon, hindi ko siya sinasaktan. Sa gamit. Sira-sira na yung mga cellphone mo? Hindi naman yung todo. Yung parang, actually, hindi gamit yun eh. Parang susuntukin ko yung dingding. Ako masasaktan. So, pintuan. Kumbaga sisirain pa yung parang ako rin yung nasasaktan. Parang ganun. Parang he took it out on the GMA7 wall. No, not GMA7 Hindi po, wall. kasi Saan? hindi naman po kami nag-aaway sa harap ng maraming tao eh. Okay, sige, saan kayo nag-aaway? Hindi, kasi pag nag-aaway po kami, parang gumagawa kami ng paraan ng parang, doon kami sa isang sulok. As in, walang nakakita. Paano magalit si Mark Heras? Tahimik lang po. Hindi naman. Nabubugbog nga. Nang nga daw di ba, inuupakan nga yung dingding eh. Hindi po ako yung masalita. Okay. Isang bagay na ikinapipikon mo kay Jeneline? Magaling siya mang-asar. About what? Kanyari, nag-aaway kami. Okay. Tapos siya magme-make faces pa siya. So, Sige nga! parang batang nangaasar. Parang ayoko po na pag nag-aaway talagang seryoso. Parang, So, ako napipigan, tapos mangaasar pa siya lalo. So, Tapos, ano gagawin mo ngayon? Naasar ka na? parang, lalo po siya napipikon. Yun na nga, tapos napigon ka, tapos saan hahantong yun, ito? tatahimik na ako nun. Okay. Yan. Saan pumapasok yung nasasaktan ng pader? Hindi, minsan na siguro pag mag-isa lang ako, or kunyari, Nag-iisa ka nagagalit? Hindi, I mean, galing kami sa away. Okay. Diba? Tapos pag wala na siya, doon ko lang ilalabas. Ano kadalas itong mga pangyayaring ito, yung mga away? Yung ganong away, yung mga ganong may kasamang pader. Okay. Ano lang yun, hindi naman madalas. Mas madami pa rin beses yung nag-aaway kami yung away-bate na. Away-bate na. Ay, yung pinaka-normal sa amin. Yung bibig lang ang ginagamit. Ano ba, nagkakaselosan ba kayong dalawa? Selosan, nung lumabas before yung issue na breakup, Okay. tapos after nun, yung Ito ba yung God bless na issue? Okay. God bless. After ng issue yun, parang nag-move on na kami. Parang, I mean, kung sinabi namin na mas nag-mature kami sa point ng ganun sa ugali, sa pagiging professional, siguro mas naragdagan pa. Pero, chick boy ba talaga si Mark? Siguro.
Sa siguro? Ano, i-confirm mo nga o i-deny? Siguro hindi. Siguro hindi. Hindi, naliling ka daw sa ano, isang dancer ngayon. Hindi, actually, matagal na yung issue ngayon eh. Oo. Alam ko nga, patay na yung issue ngayon eh. Matagal Before. sobrang 1 year, nakakalipas na po yung 1 year. Jen, narinig mo yung issue na yun, na nading siya sa sex bomb. Lagi. Kanina ba sa sex bomb? Aifa? Kay Aifa? Ano pa yung kay Nelson? Hindi kay Joy Cancio, ha? Okay. Okay. Narinig mo yun nung mga panahong yun. Opo, opo. So, kinonfront mo siya. Hindi naman po talaga amin ng lalaki, di ba? Hindi, pero yun na nga, hanggang sa anong punto? Hindi ko po alam. Hindi ko na po pinakikialaman yun. Hindi ba dapat may pakialam ka naman talaga? Hindi kasi, kumbaga parang, ganyan talaga. Wala akong magagawa. O, ito naman ngayon, nalilink naman si Jeneline kay Jay. Oo nga. Cuenca. Oo, palad ko yung kahapon eh. Oo. Gulat din ako. Hindi ko rin alam. Ako din, nagulat ako kasi in-interview ako, sabi ko sa kanya, para ko po siyang kapatid, Jake, halika nga dito, diba kapatid lang at tapos biglang Bilang Umami na may Nagulat crush. ako. Hindi, pero hindi. Siyempre naman, isipin mo na rin, na put on the spot yung tao din, di ba? Pag sinabi naman niyang hindi kanya crush, di, pangit din naman sa kanya yun. Ma-offend ka naman. Pero sa tingin mo ba may crush talaga sa'yo? Hindi, close po kami talaga. Hindi, may crush. Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Ikaw ba sa tingin mo may crush? Ika-crush ko siya. Hindi. Tayo ko na nga ba eh. Ewan ko. Hindi, okay lang yun. Wala problema. Tropa naman kami ni JK. Hindi, kung may crush nga. Crush lang naman. Ibig sabihin ng crush, hinahangaan. Hinahangaan. Parang yung ganun lang naman. Huwag natin Oo. guluhin, no? O sige nga, patunayan yung ang mahal yung isa't isa. Ayan, si Jeneline para nang bubugbog. Ayan, ito pala yung issue. Anyway. So, ang Love to Love matatapos na? Malapit na pong matapos. Oo. Tsaka Love Struck? Love Struck, 5 shooting days na lang, diba? 5 shooting Okay. Tama ba? Apo. 5 shooting days na lang. Oo. Love to Love napapanood ka yan pagka Love to Love. Lunes ng madaling araw. Apo. Sa replay. Fanatic. Oo, yun. Fanatic. Yun. Sige, anong message yun sa mga fans para i-dispel natin yung mga rumors na Mga fans? hindi totoo yung balitang nagbubugbugan kayo? Kasi hindi maganda yun eh. Siguro, depende naman sa kanila kung maniniwala sila o hindi. Pero siguro kung talagang, talagang fan namin kayo, tapos kilala niyo yung ugali namin, di ba, maniniwala kayo sa amin or basta bahala kayo, basta yun. Ba't may itim-itim ka dyan sa pisngi mo? Okay yung concealer mo, ha? Okay. Sabi ko mag-concealer ka eh. Oo, yung makeup artist mo. Ang Totoo bira. po. Karir nyo naman yung pagtakip ng nung bugbog. Hindi. Message sa fans. Message po namin sa mga fans na sumusuporta. Sana wag kayong magsawa na sumuporta sa amin. Tsaka, Love Struck next month na. Sana patuloy niyo pa rin kaming mahalin. Tsaka kung may mga issue na, hindi Katulad dapat paniwalaan, yun, wag po kayong maniniwala dahil kilala niyo naman po kami. Ganun lang po talaga kami, away, bate, ganyan. Tsaka, yun. Yun po. Mahal na mahal namin kayo. Okay, maraming salamat. So, Love Struck, malapit na. Tapos, syempre, Love to Love. Encantadia. Encantadia. Ayan. Syempre, Naabangan nila marami. may mangyayari. Monday to Friday. Maraming magagandang Mangyayari. twist. Okay, at humayo kayo at magmahalan. Huwag muna kayo magpakarami. Okay, sige, maraming salamat. you Mark and po. Jen. Thank you po. Isang kiss na ulit para mag-break tayo sa commercial. Okay, isang kiss ulit daw. Okay na yun. Sige, magbabalik po ang Star Talk.